Kapag nakikita nating nahihirapan na ang mahal natin sa buhay, sa mga ginagawa nila para sa ibang mga tao, huwag natin siyang pigilan. Huwag nating ipagkait sa kanya ang isang bagay na nakakapagpaligaya sa kanya. Ako nga pala si Tinay. 24 years old, isang estudyanteng laging nakikinig sa Dear IFM. Magaganda kasi ang mga kwentong napapakinggan ko dito at laging kapupulutan ng mga iba't ibang aral sa buhay. Kaya naman, nagdesisyon din akong ipadala sa inyo ang isang kwentong siguradong magugustuhan at magpapa-inspire sa inyong gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa. Hindi ko masasabing sarili kong kwento ito dahil para sa akin, isang malapit na tao sa puso ko ang bida dito. Saksi lang ako sa mga kabutihang ginawa niya at hinahangaan ko ang kanyang prinsipyo. Tinay, bakit hindi ka pa naghahanda ng mga gamit mo? Di ba malapit na yung pasukan nyo? Hindi ako makakapasok ngayong semester, Kuya Roger. Sorry, mukhang titigil lang muna ako. Ano? Pero bakit? Sayang naman yung Tinay. Huwag mong palagpasin yan. Paano nga ako papasok, Kuya? Wala na akong pangbayad ng tuition fee. Naubos na pala yung perang ibinigay ko sa'yo. Oo, Kuya Roger . Wala pa akong mahanap na part-time job ngayon. Kaya malabo talaga akong makapasok ngayon. Hindi, Tinay. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Makakapag-enroll ka. Kuya Roger, ano naman gagawin mo? Di ba wala ka ring pera? Malayo pa yung bigay ng sahod niyo. Basta. Ako na ang bahala doon. Ang mahalaga, hindi ka titigil sa pag-aaral mo. Magiging teacher ka rin tulad ko. Si Kuya Teacher talaga. Hindi mo naman kailangan gawin to . Magmula nang mawala yung mga magulang natin, ikaw na yung nagpapaaral sa amin. Medyo hindi lang ako swerte ngayon, Kuya Roger, pero kapag nakakuha naman ako ng trabaho, itutuloy ko naman yung pag-aaral ko. Ang gusto ko kasi, hanggat maaari, tuloy-tuloy ang pag-aaral mo. Para maabot mo kagad yung mga pangarap mo. Nahihiya na kasi ako sa'yo, Kuya . Yung ibang mga ate at kuya ko, napagtapos mo sila. Hindi ka man lang nila matulungan. Hanggang ngayon, ikaw pa rin yung tumutulong sa aming magpaaral. Bakit ka ba mahihiya sa akin? Siyempre, ako yung panganay sa ating magkakapatid. Obligasyon kong mapagtapos kayo sa pag-aaral nyo. At ang gusto ko, masigurong magiging maganda ang kinabukasan nyo. Oo nga, Kuya. Pero sana nga, tinutulungan ka rin ng ibang mga kapatid nating nakapagtapos na. Sumasahod na sila . Yung tungkol naman dyan, mahirap namang makiusap sa kanila, Tinay. Ikaw naman ngayon ang nahihiya sa kanila, Kuya. Dapat nga sila yung nahihiya sa'yo. Oo nga. Pero may kanya-kanya na silang buhay . Ayoko namang magkasamaan pa kami ng loob. Kung tutulong at magbibigay sila para sa pag-aaral nyo, maraming salamat. Kung hindi naman sila makakatulong, okay lang din naman. Naaawa na kasi ako sa'yo, Kuya. Sinasalo mo na lang ang lahat. Gusto kitang tulungan. Pero sa ngayon, wala pa akong magawa. Nag-aaral pa ako . Huwag mo na munang isipin yan na. Hayaan mo ako na lang ang problema dyan. Pero Kuya Roger, bakit ba gusto mo kaming makapagtapos lahat? Mahirap lang tayo. Wala pa tayong pera. Pwede naman kaming tumigil muna sa pag-aaral. Pwede pa rin naman kaming makakuha ng trabaho kahit hindi kami nakapagtapos. Hindi ako naniniwala dyan. Maaaring ang makakuha kayo ng trabaho, pero anong klase ba ng trabaho ang makukuha nyo? Baka magkano lang yung sahod na matanggap nyo. At isa pa, tumitindi ang kompetisyon sa panahon ngayon. Iba pa rin kapag nakapagtapos kayo sa pag-aaral. Kaya huwag niyong sayangin at baliwalain ang pagkakataon. Hanggat makakaya ko, sisiguraduhin kong matatapos niyo ang pag-aaral niyo. Mula nang mawala ang mga magulang namin, si Kuya Roger na ang tumayong magulang sa aming magkakapatid. Kahit bata pa lang ako noon, nakita ko na ang pagpupursige niya na makapagtapos siya ng pag-aaral at nagawa niya naman ito hanggang sa maging ganap na teacher na nga siya. Pero hindi pa rin nagtatapos doon ang mga paghihirap niya dahil sinigurado niyang makakapagtapos din sa pag-aaral
ang mas nakakatanda ko pang mga kapatid. At kahit ngayong may pinagpapaaral pa rin siya sa amin, hindi pa rin siya sumusuko. Hanggang ngayon, sinisikap niyang tulungan kami na makatapos. Para talaga sa kanya, importante ang edukasyon sa isang tao. At kahit meron siyang trabaho, hindi pa rin siya nawawala ng oras para asikasuhin kami. Roger, ito na yung mga pinabili mong sahog. Buti na lang madalas magbukas ng maaga yung tindahan. Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Siyempre naman. Ang gusto ko kasi, bago kayo pumasok sa school, masarap yung kakainin nyo para naman busog na busog kayo. Ikaw talaga kuya. Pwede naman kaming kumain na lang sa labas. Hindi na. Mas maganda dito sa bahay lang natin. Kumain na kayo para hindi na kayo gagastos ng pera sa labas. Sa bagay, tama ka naman dyan. Makakapagtipid nga naman kami. No, di ba? Kayo lang eh. Ayaw nyo lang makinig sa akin eh. Hindi ba kayo naniniwala sa kuya teacher nyo? Oo na, kuya teacher. O sige, susunod na kami sa payo mo para hindi agad maubos yung perang baon namin. Very good. Ay, oo nga pala, Tinay. Baka pwede naman kitang mapakisuyuan. May ipapabili lang sana ako sa'yo bago ka umuwi mamaya. Sige Kuya Roger, maaga naman yung labas ko mamaya. Ano ba yung ipapabili mo? Naubusan na kasi tayo ng sabong panlaba dyan. Yun sana yung gusto kong ipabili sa'yo. Alam mo naman kung ano yung ginagamit lagi natin sa paglalaba, di ba? Siyempre naman Kuya Roger. Pride detergent. Di lang puti, kisla puti. Yan ang gusto ko sa'yo, Tinay eh. Maasahan ka talaga pagdating dyan. Maganda naman kasi talagang gamitin pang labayan. Tanggal yung dumi talaga. Pero kuya, ano bang ibig mong sabihin? Maglalaba ka pa mamaya? Pero may pasok ka ngayon, di ba? Oo nga. Pag uwi ko galing sa trabaho, maglalaba ako. Tambak na kasi yung mga damit natin eh. Kuya naman, ikaw na ngayon nagpapaaral sa amin. Ipaglalaba mo pa kami. Kami na lang bahala sa mga yan. Hindi na, ako nang bahala doon. Ako na maglalaba. Alam ko naman busy rin kayo sa pag-aaral nyo eh. Nakakaya na kasi sa'yo, Kuya Roger. Pagod na galing sa trabaho. Tapos pati yung labahan natin, ikaw pa yung mag-aasikaso para sa amin. Okay lang yun. Kayang-kaya ko naman eh. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ako yung kuya teacher nyo, di ba? Hanggat kaya pa ng katawan ko, gagawin ko ang lahat. Masiguro lang ang pagtatapos ninyo. Iba talaga ang mga sakripisyong ibinibigay para sa aming magkakapatid ni Kuya Roger. Pero hindi lang natitigil sa amin ang pagiging mabuting tao niya. Hanggat kaya niya, nagbibigay din siya ng tulong sa iba pang mga naging estudyante rin niya. Kapag may dati siyang estudyante o kapamilya na humihingi ng tulong sa kanya, walang pag-aalinlangan si Kuya Roger na pakinggan ang mga hinaing nila at gumawa ng paraan para matulungan sila. Nagtataka nga ako kung bakit niya ginagawa iyon. Pero ang paliwanag niya sa akin, hindi natatapos para sa kanya ang pagiging teacher niya sa mga estudyante niya. At kahit anong mangyari, gagawin niya ang lahat para sa kanila. Kuya Roger, may bisita tayo. Ikaw yata hinahanap eh. Sino naman yung bisita natin? Ano bang kailangan? Sir Roger, naaalala niyo pa ho ba ako? Opo naman. Aling Uring, kumusta na po? Bakit bigla kayong napadalaw dito sa amin? Hihingi lang po sana ako ng tulong sa inyo, sir. Sige po, maupo lang po muna kayo dyan. Ano po bang problema at titinan ko po kung ano yung magagawa ko? Sir Roger, dati naman po kayong teacher ng anak kong si Robin, hindi ba? Opo. May malaking problema po siyang kinakaharap ngayon eh. Kayo talaga Aling Uring oh. Nahiya pa kayong sabihin kung ano yung problema ni Robin. Kumusta na po siya? Ayos naman ho siya, Sir Roger. Kaya lang ho namatay ho kasi yung asawa ko eh. Ganun po pala nangyari sa pamilya niyo. Nakikiramay po ako. Salamat po, sir. Yun nga ho yung problema namin. Dahil wala na yung tatay niya. Matitigil po sa pag-aaral sa kolehiyo si Robin. Mawalang galang na po, Aling Auring. Pero matanong ko lang po, yung asawa niyo lang po ba yung nagtatrabaho sa pamilya niyo? Oo, iha.
Wala naman akong alam na trabaho. Siya lang talaga yung inaasahan ko para sa pamilya namin. Tapos, nawala pa siya. Mahirap nga naman po yung sitwasyon niyo, Aling Auring. Kaya nga ho hindi ko na po talaga alam kung anong gagawin namin. 1 taon na lang po. Makakapagtapos na sana si Robin. Sayang naman po kung bigla na lamang siyang titigil. Okay, sige po. Gagawa po ako ng paraan. Pag-aaralin ko po si Robin. Talaga ho, Sir Roger. Naku po maraming salamat ho. Hulog po talaga kayo ng Panginoon sa amin. Kuya Roger, seryoso ka pa talaga sa sinabi mo? Pag-aaralin mo pa yung dating estudyante mo, sa amin na nga lang ng magkakapatid, hirap na hirap ka na. Kakayanin mo pa bang dagdagan yung mga tinutulungan mo? Makapagtapos lang sila ng pag-aaral? Nagulat na lang ako sa naging desisyon ni Kuya Roger. Hindi na bago sa akin yung pagbibigay niya ng tulong sa mga naging estudyante niya sa high school. Pero para pag-aralin niya pa ang isa sa mga ito para makapagtapos sa college, para sa akin ay sobra-sobra na. Sinubukan kong pagsabihan si Kuya Roger tungkol dito. Pero desidido na talaga siyang tulungan ng magulang nang lumapit sa kanya. Huwag daw akong mag-alala, kahit na alam niyang dagdag ito sa mga mabibigat na bagay na dinadala niya sa buhay. Hindi niya raw pwedeng tanggihan ang isang dating estudyanteng nangangailangan ng tulong niya. Magmula nang pumayag si Kuya Roger na tulungan si Aling Auring para makapag-aral ang anak niyang si Robin, marami na rin sa mga kaibigan o mga magulang ng mga dating estudyante ni Kuya Roger ang humingi na rin ng tulong sa kanya. At gustong pag-aaralin din ang mga anak nila sa kolehiyo. Hindi ko naman maintindihan kung bakit hindi magawang tumanggi man lang ni Kuya Roger sa kanila. Alam naman niyang mahirap na nga ang buhay namin, pagkatapos dinadagdagan pa niya ang mga iisipin niya. Hindi lang kaming magkakapatid ang responsibilidad niya, pati tuloy ang ibang mga naging estudyante niya, naging obligasyon na rin niya. At ang nakakasama pa ng loob dito, ang iba sa kanila parang nawalan pa ng utang na loob sa kuya ko. Ay naku mga mare, mabuti na lang talaga. Matalino talaga yung anak ko. Kaya ngayon, ay naku, ang laki-laki ng sweldo. Kuya Roger, di ba si Aling Auring yun? Yung nakikipag-usap dun sa ibang mga ali? Oo nga no. Mukhang napapasarap yung kwentuhan nila dyan Pero kuya, parang hindi yata maganda yung pinag-uusapan nila. Huwag ka na makialam dyan, Tinay. Usapan ng ibang tao yan. Sandali lang kuya, gusto ko lang mapakinggan yung mga pinag-uusapan nila. Tinay, huwag na. Mabilis lang to kuya, iba talaga yung pakiramdam ko sa kwentuhan nila eh. Tara, samahan mo ko dali. Ayun na nga. Nagtrabaho ngayon sa magandang kumpanya yung anak kong si Robin. Aba, nung namatay yung asawa ko, nagsumikap talaga yan. Working student saka scholar yan. Mga madam, makikisingit lang po ako sa usapan niyo ha. Gusto ko lang pong linawin na hindi po totoo yung mga sinasabi ni Aling Auring sa inyo. Hoy, abe, sino ka ba? Bakit ka ba nakikisali sa huntahan namin, ha? Saka ano yung sinasabi mo sa kanila? Na sinungaling ako? Bakit? Hindi po ba? Ang sabi niyo sa kanila, scholar yung anak niyo. Hindi naman po totoo yun eh. Baka nakakalimutan niyo po, humingi po kayo ng tulong sa kuya ko. Hindi ko kilala yung kuya mo. Ay, hindi ko alam kung ano yung pinagsasasabi mo. Grabe kayo, Aling Auring. Sukdulan pala yung pagiging sinungaling ninyo. Yung kuya ko lang naman po yung dating teacher sa high school ng anak nyo. Siya po yung nagpaaral sa anak nyo. Ang kapal naman po ng mukha nyo. Aba, ay naku, ewan ko sa'yo. Umalis ka nga rito. Huwag kang gagawa-gawa ng kwento. Sinisiraan mo lang ako sa mga amiga ko eh. Ay, teka. Saan kayo pupunta? Ay! Aba, huwag niyo kong iwan. Nagpapaniwala kayo sa babaeng yan. Bumalik kayo rito. Iniwan ka nila dahil napakasinungaling nyo. Kuya Roger, magsalita ka naman. Ipagtanggol mo naman yung sarili mo. Inaabusan na nila yung itinutulong mo sa kanila eh. Aro, grabe naman kayo. Parang nagkukwento lang ako sa mga kumari ko. Hindi nyo naman ako kailangan pang siraan na. Kung makasita kayo sa akin parang hindi ko naman kayo babayaran. Makaalis na nga rito. Ang yayabang ninyo. Hindi ko talaga makakalimutan ang araw na yon.
dahil sobrang nanggigigil talaga ako sa mga ginawa ni Aling Auring sa kuya ko. Pagkatapos pag-aralin ni Kuya Roger ang anak niya, eto pa pala ang igaganti niya kay kuya. Mabait lang talaga ang kuya ko kaya hindi siya nagsalita at umiwas na lang siya sa gulo. Pero kitang-kita ko sa reaksyon niya at naramdaman kung nasaktan talaga siya sa ginawa ni Aling Auring sa kanya. Pero kahit nangyari ito, hindi pa rin siya tumigil sa pagtulong sa mga dating estudyante niya. Kumuha pa nga siya ng online part-time job para lang makagawa siya ng paraan at hindi matigil ang pagtulong niya sa kanila. Pero sa sobrang pagod niya, binabawian na rin siya ng kalusugan niya. Tinay, paabot naman yung laptop ko. May titingnan lang ako. Kuya naman eh. Hindi ko iaabot yung laptop mo. Magkatrabaho ka lang dyan eh. Sayang kasi may trabaho pa ako. Kuya, umabsent ka nga muna sa trabaho mo dahil tingnan mo nahihirapan ka na kasi may sakit ka. Dapat nagpapahinga ka. Hindi naman yung pagiging teacher ko yung sinasabi ko. Yung part-time job ko. Yun na nga kuya. Bukod sa pagtuturo mo, dinadagdagan mo pa yung trabaho mo. Kaya ka nagkakasakit eh. Pero kailangan kong gawin to, Tinay. Marami akong pinag-aaral ngayon sa college. Pero bakit ba kailangan mo silang pag-aralin, Kuya Roger? Hindi naman tayo mayaman. Hindi mo rin sila responsibilidad. Bakit kailangan mo pa silang tulungan? Dahil mga estudyante ko sila, Tinay. Kahit matagal na silang nakagraduate, para sa akin, hindi pa rin natitigil ang pagiging teacher ko sa kanila. Kahit anong mangyari, ako pa rin ang kuya nilang handang tumulong sa mga pangailangan nila. Pero lahat na lang ng mga problema ng mga estudyante mo, sinasalo mo, Kuya Roger. Yung iba nga sa kanila, pagkatapos mong tulungan, nakakalimutan ka nila eh. Ay naku. Ay naku, Kuya. Ayaw kong isipin yan, Tinay. Huwag na natin pag-usapan yan, okay? Lalo lang ako nagkakasakit dyan eh. Pero, totoo naman yung sinasabi ko, Kuya eh. Yung iba sa kanila parang walang utang na loob. Parang yung Aling Auring na yun. Pagkatapos silang humingi ng tulong sa'yo, ibibida sa ibang tao na scholar daw yung anak niya. Hayaan na lang natin sila, Tinay. Ipagdasal lang natin sila. Wala tayong magagawa sa kanila. Konsensya na lang nila yun. Kaya nga, Kuya. Ay, tigil mo na nga yung pagtulong mo sa kanila. Kung samahan ng loob lang din yung ibinibigay nila sa'yo, wag na lang. Hindi ko pwedeng itigil yun, Tinay. Ito na yung prinsipyo ko sa buhay. Tama ka. Hindi ako mayaman. Pero gusto kong ipagpatuloy pa rin ang pagtulong ko sa mga walang kakayahang pagtapos ng pag-aaral nila. Hindi tayo mapapakain ng prinsipyo mo, Kuya Roger. Kalusugan mo lang yung nasasakripisyo. Itigil mo na to, Kuya. Mas lalo ako magkakasakit kapag itinigil ko yung ginagawa ko, Tinay. Ito yung kaligayahan ko sa buhay. Yung makatulong. Lalo na sa mga estudyante ko. Kaya parang awa mo na. Huwag mo akong pigilan. Mahal ko yung ginagawa ko. Alam kong mabuting tao talaga ang Kuya Roger ko at handa siyang tumulong sa iba pang tao na walang pag-aalinlangan. Lalong-lalo na sa mga naging estudyante niya. Pero eto rin yung ayokong ugali niya. Masyado siyang mabait sa kanila at umaabot na sa puntong inaabuso na siya. Nagkakasakit na nga siya pero ayaw pa rin niyang tumigil sa pagtulong sa kanila. Pinagsasabihan na rin siya ng ibang mga kapatid namin pero ayaw pa rin niyang makinig sa amin. Kahit daw nahihirapan siya, masaya raw siya sa ginagawa niya. At dahil sa tigas ng ulo ni Kuya para sa prinsipyo niya, hindi na talaga kinaya ng kalusugan niya. Ay naku, Kuya. Sa susunod ha, magpapahinga ka. Kaya ka na ospital eh. Huwag mo na akong pagalitan. Lalo lang ako nangihina eh. Pagaling na nga ako eh. Bumabalik na nga yung lakas mo. Eh, ang problema naman sa'yo kapag gumaling ka na, papagurin mo na naman yung sarili mo. Kasi nga, marami akong tinutulungan. Marami sa kanila ang kailangang makapagtapos sa pag-aaral. Yan na naman tayo eh.
Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, kuya, itigil mo na yung pagtulong sa kanila. Hindi mo na kaya. Tinay, hanggat nabubuhay ako, kakayanin ko. Masiguro ko lang na makapagtapos sila. Kayong lahat. Kuya Roger naman eh. Ikaw na talaga ang kuya teacher ng bayan. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Ayaw mong makinig sa akin. Hindi mo talaga ako maintindihan. Pero ito talaga yung prinsipyo ko sa buhay eh. Hindi ko nabibitawan yun. Bahala ka na, kuya. Mabuti na lang. May gwapong nurse dito. Kung hindi, ang init siguro ng ulo ko sa'yo. Yun naman pala eh. Ayaw mo yun. Kapag lagi akong na-hospital, lagi kang makakita ng mga Ay, gwapo. kuya. Tumigil ka nga dyan. Huwag kang nagbibiro ng ganyan. Ay, andyan na pala siya. Kuya Roger, huwag ka maingay sa kanya. Sir Roger, kamusta na po yung pakiramdam nyo? Eto, okay naman ah. Kailan na ba kami pwedeng umuwi? Tatanungin po natin yan sa doktor na naka-assign sa inyo. Pero sa ngayon po, papalitan ko muna yung dextrose nyo. Sige. Salamat ah. Ano nga pala yung pangalan mo? Ito kasing kapatid ko. Crush ka eh. Kuya Roger! Huwag ka maniwala dyan sa kuya ko ha. Ganyan talaga yan. Malakas mang trip kahit ganyan yung kalagay. Kaya talaga, Sir Roger, hanggang ngayon, palabiro pa rin po kayo. Kuya talaga. Teka, nagkita na ba tayo noon? Magkakilala ba tayong dalawa? Mukhang nakalimutan nyo na po yata ako, sir. Kung sa bagay, marami na rin kayong natulungan na tulad ko. Sandali. Calvin, ikaw ba yan? Ako nga po, sir. Yung dating estudyante nyo po. Aba, nurse ka na pala ngayon. Ay, pasensya ka na ha. Ang dami nyo kasing mga naging estudyante ko eh. Akalain mo yun, yung dating estudyante ko. Siya na yung nag-aalaga sa akin ngayon dito sa ospital. Nako, wala po yun, sir. Salamat nga po pala. Kung di dahil sa tulong nyo, hindi po ako makapagtapos. Wala nga naman yun, Calvin. Masaya akong makitang nakapagtapos ka. At nakakatulong din sa ibang tao. Proud ako sa'yo. Salamat po, sir. Sige po, babalikan ko na lang po kayo. May mga ibang pasyente pa po akong asikasuhin eh. Binabawi ko na yung sinabi ko kanina, kuya. May nakakaalala pa pala sa'yo. Kakala ko, kinalimutan ka na nila eh. May iba pa rin pa palang nakakaalala ng mga naitulong mo sa kanila. Yan yung sinasabi ko sa'yo, Tinay. May iba pa rin sa kanila na merong pagpapahalaga sa mga taong tumutulong sa kanila. Ngayon, nakikita ko na yung bunga ng mga pinaghirapan ko. Kaya sana, huwag niyo akong pigilan sa ginagawa kong pagtulong sa kanila. Ito talaga yung kaligayahan ko. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi tumigil si Kuya Roger sa pagtulong sa mga dating naging estudyante niya. Ito talaga ang prinsipyo niya at ito rin ang kaligayahan niya sa buhay. Kaya alam ko nang hindi ko magagawang ipagkait ito sa kanya. Bago pa pala humingi sa kanya noon ng tulong si Aling Auring, may mga ilan na rin pala sa mga dating estudyante niya ang napag-aral niya. Pagkalabas niya ng ospital, marami sa kanila ang nangamusta kay kuya at nagpasalamat sa mga nagawa niya para sa kanila. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa mga mata ni Kuya Roger dahil kahit papaano, natupad na rin niya ang misyon niya sa buhay. Hindi namin siya pipigilan sa pagtulong niya, pero nakiusap din kaming magkakapatid sa kanya na alalahanin niya ang kanyang kalusugan. At nangako naman siyang susunod siya sa pakiusap namin sa kanya. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat mga idol sa pagbibigay ng oras para pakinggan ang kwento ng Kuya Roger ko. Nagmamahal, Tinay.